Praise the Lord. Hallelujah. Let's pray. Father God in heaven, we just humble ourselves before you, O Lord, as we listen to thy word. May the power of the Holy Spirit be our teacher. Just intervene, O Lord, and meet the needs of your people, Father God, through thy word. Hide me behind your cross, and let your name alone be glorified, be magnified, Father. We thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Taas nga po natin ang ating mga kamay. Mga kamay. Ilan po ang ating mga kamay? Dalawa. Hallelujah. As high as you can. Praise the Lord. Okay, palakpak na po natin sa ating Panginoon. Maraming salamat. And maraming salamat po sa pagkakataon ito na tayo'y magamit para ibahagi ang kanyang mga salita. Amen po ba? At walang matutulog. Amen? Dahil ang matutulog, pag natulog ka, anong mangyayari pag matutulog ka? Makukumpleto kaya yung mapapakinggan natin? Ay. Or makukumpleto kaya yung sentence na mapapakinggan mo? Diba? Magkukulang, so hindi buo. Ano ang gusto natin? Buong tinapay o yung maliit lang na tinapay? Siyempre, buo. Sino ba naman ang may gusto ng kalahati lang? Lalong-lalo na kapag tayo ay gutom, ano? Lalong-lalo na kapag ikaw talaga ay you are on yung desire mo, yung gusto mong makapakinig. Kaya ito po mga kapatid, alam kong ito ay oras ng napping time or tayo ay aantukin. Pero sa oras na ito, alam kong we are in a battle. Amen? Kaya labanan po natin yung antok. Amen? So it's a challenge. Nung nasa Macau, even here, ako na hindi, alam nyo yung, ako na hindi nasanay na matulog ng alauna, alas 12. Praise God dahil nakayanan ko. Sabi ko dahil usually, kapag natutulog na ako ng ganong oras, 12 or 1, yung mararamdaman ko yung parang nasusuka ako, manlalamig yung buo kong katawan at parang mahihilo ka. Pero praise God, aabot ng 2 buwan na ganun yung naging lifestyle na pagtulog. Pero heto pa rin tayo, malakas at nakatayo para sa Panginoon. So see, if we are going to labanan yung antok, labanan yung gustong gawin ng kaaway upang hindi tayo makapakinig, or magkulang yung mapapakinggan natin, ay ibibigay ng Panginoon yung strength na kailangan natin. Amen? Doon may mga aantukin ka, nap, kailangan natin ng power nap, pero hindi the whole session na matutulog. Hallelujah! So, ang ating pong pag-aaralan ngayong hapon ay tungkol po ito sa salita ng Panginoon. Amen? Wala tayong ibang pag-uusapan. Tayo ay mga Kristiyano. Tayo ay mga anak ng Diyos. At kapag tayo ay anak ng Diyos na nananampalataya, ang kalakasan ng ating espiritu ay manggagaling lamang walang iba kundi sa kanyang mga salita. Sabi po niya dito, when God is lifted up. What is lift? O di ba dito sa Hong Kong ko napakinggan yung salitang lift. Sa Pilipinas, ang sabi natin sa lift dito ay ano? Elevator. Elevator parehas din. It will elevate. Mai-elevate ka, so tataas ka. Amen. So when God is lifted up, kapag naitataas ang pangalan ng Diyos sa buhay mo, kapatid, ay kikilos siya sa iyong buhay. Amen? When God is lifted up in your life, in every decision that you do, ay gagawa or kikilos siya sa buhay mo. Meron bang lifted up na pababa? Diba? Wala. When you say lift up, itataas. Amen? Sige nga, itry nyo nga. Lift your hands, tapos sa baba nyo inilift. Meron bang ganun, di ba? Automatic na kapag mapapakinggan mo, lift up, itaas ang mga kamay. Tama po ba? Amen. Okay, lift your hands. Hands down. Ganun po, lift up. Ayan, patingin nga ulit. Lift your hands. Praise the Lord. Kitang-kita yung kilikili. Kasi may mga lift na ganyan.
Lift kaya ito? Buo kaya yung pagka-lift na yan? Baka parang 1/4 lang, kaya li lang. Li. Pag ganun, lift. Pag ganyan, li. Amen. So, lift up. When God is lifted up. In the book of Exodus, chapter 17, verses 8 to 16. Okay, maaaring paulit-ulit na po natin nababasa ang kwentong ito about Joshua. Nung nakikipaglaban si Joshua sa mga Amalekites. Amen? So we will start po on verse 8. 17 verse 8. Ayan, we will start in verse 8. Sabi niya dyan, the Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. Gusto ko pong mga kapatid na intindihin natin line by line, ano? Dahil ang mga bawat salita po dyan ay mahalaga. Kahit quit, kahit apostrophe, kahit off lang ang salita po dyan ay mahalaga. Verse 10. So Joshua fought the Amalekites and Moses had ordered, as Moses had ordered. And Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. Nasusundan naman po natin yung kwento, ano? As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. Okay, so Israelites yung grupo ni Joshua. Amalekites yung kaaway po nila. So as long as Moses, 12, when Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. 13. So Joshua overcame the Amalekites' army with the sword. Then the Lord said to Moses, write this on a scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the memory of the Amalek from under heaven. 15. Moses built an altar and called it the, ano po yun? The Lord is my banner. And 16, he said, for hands were lifted up to the throne of the Lord. The Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Hallelujah. So makikita po natin dyan yung picture na here is Joshua, nakikipag-away sa baba, nakikilaban sa baba. Pala, iba, kasi pag nakikipag-away, no, parang negative. Nakikipaglaban sa baba. So Israelites and Amalekites ay naglalaban sa baba. And the Israelites led by Joshua. And then here comes another picture. Moses, who is lifting up his hands towards heaven. Ano kaya ang ginagawa ni Moses? Bakit nakataas ang kamay? Any idea? Praying. Praying. Praise the Lord. Praying. So yun si Moses. And sabi niya dyan, as long as kung nakataas ang kamay ni Moses, sino ang nananalo? Amalekites or Israelites? Israelites. Pero kapag bumababa yung kamay ni Moses, sinong grupo ang nananalo? Israelites or Amalekites? And Amalekites are the kaaway, tama? Ngayon, another picture. Here is Aaron and Hur. Ano yung ginagawa nila Aaron and Hur? Kapag bumababa yung kamay ni Moses, nandun sila sa tabi.
Pero nung nakita nila, napansin nila na kapag bumababa yung kamay ni Moses, natatalo ang Israelites. So what did they do? Anong ginawa po nila? They held his hands up. Tinulungan po nila si Moses gamit ang kanilang katawan upang manatiling nakataas ang kamay ni Moses. Amen? Towards heaven. So, makikita po natin dito yung tatlong picture. Joshua fighting the Amalekites, Moses who is lifting his hands towards heaven, and Aaron and Hur who are on help to Moses. Spiritually speaking, mga kapatid, bilang mananampalataya, hindi lamang po tayo sasabihin, ay ako si Joshua, ay ako lang si Moses, ay ako lang si Hur and Aaron na tutulong lang. Yes, we know that being on help sa ministry ay malaking bagay. Pero hindi ibig palang sabihin na hanggang dun lang ang pwede mong gawin para sa Panginoon. Amen? Sabi ko kanina, every day is a battle. Oh, sino ang bumababa ang talukap ng mata dyan? Meron ba? Wala. Hayaan mong, anong tawag nila dun? Huwag kang lalapit, sabihin mo dyan sa katabi mo kung may hindi sa katabi mo pala sa mga nasa na gustong magpababa ng iyong talukap. So meron po tayo dito mapapag-aralan, mga kapatid. Ang buhay po natin bilang isang mananampalataya, our body, ito mismong katawan po natin, may tatlong composition po yan. We have the body, soul, and spirit. Body, yung physical na katawan, itong nakahawakan mo. Amen? Kaya pag hinawakan, tinapik ka, mararamdaman nyo, that is the body. Soul is our mind. Yung magdidesisyon kung tatapikin ka, yung mind mo ang magsasabi kung masakit o masarap ang matapik. Kurutin mo yung sarili mo. Kurutin mo. Kurutin. Yan. Masakit o hindi? Masakit. Saan nanggaling yung word na masakit? Saan nagmula? Sa isip. And this isip is our soul. And next is we have the spirit. It is the spirit of yung spirito po natin. So, ayun. So, makikita po natin dito na sa buhay ng isang Kristiyano, may battle po tayong kinakaharap araw-araw. First, we have here yung battle natin sa sarili natin. Battle in the mind. Battle of the spirit of good and evil. Pero, yun, as we continue to lift up the name of God in every situation na pinagdaraanan po natin, mga kapatid, meron at merong gagawin. Kikilos po ang Diyos sa buhay mo. Bakit po tayo nananalangin? Bakit ka nananalangin? Even ngayong mga hindi mananampalataya, the unbelievers, they know how to pray. Dahil naniniwala sila na may power, amen? That pag nananalangin sila, kikilos ang Diyos sa kanilang buhay. How much more for us Christians na nakakaalam ng totoo, na nakakaalam ng truth about God, about Jesus. Minsan yun pa yung nagiging, anong tawag doon, nakakaligtaan natin gawin. Hindi lang nakakaligtaan, yung gagara na, ay, gagara ako ng manalipatan, pero you are aware na nakalimutan mo talaga na hindi mo ginawa. Why? Because first battle is the battle of our own body. But when God is lifted up, He will give us strength. Amen? So in every battle, as we continue to praise the Lord, palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen? Kapag po tinataas natin ang pangalan ng Panginoon, God will give us strength. Ano po ang strength sa Tagalog? Kalakasan. Kalakasan. Ayan. Tapikin mo nga yung katabi mo. Sige, lakasan mo. Lakas. Mas malakas pa. Yun. Di ba may degree ng may degree of strength kapag lalo mong nilalakasan? May ang tawag doon? Force. May force. Yun. May force at na-exert yung effort mo. 1 Corinthians 6:19, sabi po niya dito. 1 Corinthians 6:19, do you not know that your body is
a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God. You are not your own. Ayan. So, hindi, kahit katawan natin ito, hindi po natin ito pag-aari. Dito nananahan ang Santo Espiritu ng Panginoon. Amen? Kaya, kahit puyat ka, kung sa pagpupuyat mo ay para sa Panginoon, ay mabibigyan kanya ng kalakasang gising na gising. Amen? Sino ang gising? Itaas ang kamay. Amen. Sino ang gustong matulog? Itaas ang kamay. Meron yung grupo daw. May group. Kasi lahat daw sila nakayuko. Ay, akala nung nagsasalita, natutulog sila. Sabi nung nagsasalita, dagiti makaturog to, ay dagiti maturog. Dagiti magmaturog, tumagdal. Tinmagdal, ada kami may sama, tinmagdal, nagkakatawa, nagtatawa lang daw yung mga kasamahan. Itaga-kalinga daw yun, sabi niya. Kunayon nun nga dagiti magmaturog, apayan kayo, ayaw nga magmaturog, tirabi. Sabi na, bakit hindi ba kayo natutulog sa gabi? Sabi niya, joke lang yun, pero para po magising. So yun po, yung strength, itong katawan po na ito, ay templo ng Santo Espiritu. At mula rin sa kanyang salita din po ng Diyos yung nagsasabi na we are created in the image and likeness of God to worship Him. Amen? Are you familiar with the song na, with my lips, I will praise you, with my mouth, with my mouth, with my hands, ano ba? So lahat ng parte ng katawan natin ay ginawa ng Panginoon, hindi upang mag-marites, hindi upang tignan lamang ang kung ano yung negatibo sa kasama mo o yung hindi magandang ginagawa. Amen? Hindi ginawa ang paa upang lamang mag-travel. Ginawa ang paa para lang sa kanya. Paano? To go and preach the gospel. Amen? Dito ako nagigiliti minsan. What else? He created our hands to lift up. Like Moses, to lift up the name of the Lord. To clap. Amen? As we sing. Kaya hindi po nakakahiya kapatid na itaas ang kamay, mag-clap at gamitin ang kamay na sumayaw para sa Panginoon. Dahil ito ay ginawa upang gamitin para papurihan siya. Hindi to slap, not to pinch, or not to point out the wrongdoings of your kapatid or of your kasama. Amen? We are created positively for the Lord. So we are not supposed to use these parts sa negatibo o sa mga bagay na hindi nakakaaya sa Panginoon. Amen? Kapigin mo po yung katabi mo, sabihin mo, your strength is the Lord. Your strength is the Lord. Kapag po nangangalay ang kamay na gumagawa ng kalooban ng Panginoon, alam po ng Panginoon na nangangalay din tayo. Alam po ng Panginoon na papagod tayo. Alam ng Panginoon na napapagod ka sa trabaho sa bahay ng amo mo. Amen? Alam ng Panginoon kung ano yung nararamdaman mo. Alam ng Panginoon kung ano yung pangangailangan mo. Pero yung pagkaalam ng Panginoon ay ibibigay niya habang ginagamit po natin yung buong parte ng katawan natin upang siya'y papurihan. Ibabalik niya ang kalakasan. Hindi lamang po basta kalakasan, double strength na ibibigay niya. Kung nami-measure, kasi in science may tool or gadget na nagme-measure ng force or energy. Kung ang energy mo, for example, is 50%, na nagamit mo yung 50% para sa Panginoon, hindi lang 50% ang ibabalik niya sa'yo. Dodoblehin pa niya yan. Hindi lang doble, triple. Kaya mararamdaman mo kahit na hindi ka kumain. Sa fasting, for example, amen? Kahit hindi ka kumain ng pisikal na pagkain, dahil nanalangin ka, nagbasa ka, hindi lang physical strength ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Even mental strength and spiritual strength. Amen? Amen. Bakit nanalo si Joshua sa battle? Hindi dahil siya ay malakas. Hindi dahil siya ay physically strong. Hindi po. Bagkus,
na galing sa Panginoon. Hindi niya sariling kalakasan po yun, mga kapatid. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, not your own strength. Sabihin mo sa kapatid mo, Not your own strength, but by the power of God. power of God. Hallelujah. Not all battles are won through physical strength, but depending alone on the strength that comes from God will give us the victory in every battle that we face. Amen po. Pangalawa, sabi niya sa Philippians 4:13, I can do all things through Him who gives me strength. That's why you can do manual task, mga kasambahay. Sumasaludo nga ako sa mga kasambahay dahil multitask kayo. Nagluluto habang naglilinis, habang nagpapakain ng bata, at habang sumasagot ng tawag mula sa amo, or kung ano-ano pa na pinapagawa. So, yan naman yung kalidad, the character of Filipino people na ibinigay ng Panginoon sa atin. You know, in other nations, walang makagawang nationality niyan. Tayo lamang, Pilipino lamang. Amen? Kaya tayo nga ay pili ng Panginoon. Amen? Pili ka, sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo. Pili kang Pino. Sabihin mo. Pili kang Pino. Na Pilipino. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise the Lord. You know, these are the things na pinaparealize ng Panginoon na hindi lang sadyang Pilipino ang tawag sa atin. Amen? Dahil pili ang ating nasyon. Missionary sending nation. At alam nyo, kahit kasambahay ang inaplayan ninyo dito, hindi lang hanggang kasambahay ang role ninyo dito sa Hong Kong. Amen? Kundi, lalong-lalo na nananampalataya po tayo. Kaya, saang bahay at amo man kayo dinala ng Panginoon, kayo ang pinili na pumunta doon upang ipahayag at maging ehemplo sa mga salita ng Diyos na napapakinggan mo. Amen? Halimbawa, okay, yung kamay na ginagamit ninyo sa paglilinis, pagluluto, hindi lang hanggang doon, but to tend compassion, or what they call this, sympathy or empathy to your alaga and to your hug. Natutunan ko rin, I came to learn the importance of tapping at the back, embrace, hugging, and, shaking hands. Na bilang isang Kristiyano, hindi, these are the, parang disiplina ba? Or character na, simple na, nanineglect, pero sa ibang tao, malaking bagay yun sa kanila. Because when I was in Cambodia, yung mga kapatid nating mga Pilipino kababayan, not even the Cambodians or Kamay people, we call them Kamay, mga Cambodian people, na hindi mo pala alam na yung simpleng God bless you, teacher, you can do that, or pag-shake hands or smile at them, it will, nakakapaggaan pala ng loob sa kanila. Wala ka namang sinabing salita. Nag-smile ka lang. Nag-smile ka lang, nag-tap ka lang sa balikat nila, ay nakakagaan sa kanila yung ng pakiramdam. Dahil nga malayo tayo sa ating pamilya, Kaya pala, all the more na naintindihan ko, nauunawaan ko, na kung bakit God allowed me to move out from the Philippines is to see also the needs at ma-experience kung ano yung nai-experience ng kababayan natin. Kasi ako din, isa rin ako, I'm guilty of this, isa rin ako sa mga Pinoy na sabi, mga abroad, maraming pera, abroad nga dolyar nga maraming pera yung mga yan. But behind those dollars are the sacrifices, the strength that they are exerting just to provide for that family. Pero kapag tayo pala ay nananampalataya sa Panginoon, hindi lang basta sakripisyo para sa pamilya yung ginagawa natin, kundi sakripisyo pa din yan na pagsilbihan ang mga amo natin, at yan ay paninilbihan sa ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Okay. So, ayun po. When God is lifted up, kapag patuloy po natin itinataas ang Diyos sa ating buhay, sa anumang ginagawa natin, sabi niya sa kanyang salita, whatever you do, kahit kumakain ka, o kahit saan ka, anong ginagawa mo, saan ka patungo,
kung itinataas natin, patuloy natin itinataas ang pangalan ng Diyos sa buhay natin, na hindi po ikaw ang nakikita, hindi yung talino, hindi yung kagaling mong magsalita, kagaling mong magluto at maglinis at mag-alaga ng bata. Hindi po yun. But if we acknowledge that if this all comes from God, all the more, He will give us the strength to do the task given to us. Amen? Kaya kahit may sakit, o manang mercy, kahit may karamdaman sa physical na katawan. But even in that case, you manage to come. Nandito pa rin tayo na manampalataya. Wala tayong ibang itinataas dyan, kundi ang kagalingan o yung healing that comes from the Lord. Amen? Amen. Amen. Okay. Tap the shoulder of your seatmate. Ayan. Lakasan mo pa. Mas malakas. Para mas magising. Hallelujah. Number 2. When God is lifted up in our life, just like Moses. Amen? Napatuloy siya anumang battle, anumang laban ang kanilang hinaharap. God will give the courage. The courage to stand firm in faith. Kung wala sigurong pananampalataya si Moses, sabi siguro niya, anong pakialam mo ba't nakataas ang kamay ko dito? Hindi naman ako ang lumalaban sa mga Amerikay. Si Joshua naman. So what's the use of raising my hands? So pagtutuusin, hindi ka na lumalaban sa baba, hindi mo pa itataas yung kamay mo. Yun ang binigay ng Panginoon sa kanya na nagawin diyan to help sa battle, to help sa sitwasyon na yun, sa setting na yun, ng panahon na yun. But faith, dahil sa pananampalataya din, kaya ginawa ni Moses. Because he knows that yung Diyos na pinapanampalatayanan niya, that God is a powerful God. Amen? Ang sinasabi natin, Jesus is our conqueror. Jesus is our victory. Ano pa yung sinasabi natin? Jesus is the helper. Yes. Kaya po, when we have that courage, ano ang courage sa Tagalog? Lakas ng loob. Hindi po lahat ng lakas ng loob ay kailangang nakikita. Hindi kapag dire-diretso kang susugod, sasabihin, ay, yun may courage, ang lakas ng loob makipaglaban, ang lakas ng loob sumugod. Hindi po. Courage when we are already Christians. The true courage is when we humble ourselves and just surrender everything to the Lord. When we are on trials, problems, hindi yung kailangang magsalita ka pala. Amen? Hindi yung kailangang, sige, maaabulido ka na kung ano ang gagawin mo, kung anong kamay ang uunahin mong gagamitin, o kung saan ka pupunta. Just surrender everything. Just be still. Sabi niya sa kanyang salita in 1 Corinthians 16:13. Be on your guard, stand firm in the faith, and be men of courage. Be strong. How do we do that? Psalms 46:10. Sabi niya dyan, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. So hindi lang sa sitwasyon mo pala hinihingi ng Panginoon na ipanalangin mo, kundi sa lahat ng bagay, even sa bahay ng amo mo. Sino ang nagpipray? Pinagpipray ang trabaho nila mismo. Sino ang pinagpipray? Ang mga amo. Yung employment. Amen? Malaking bagay na we include them in our prayer. Kasi they are the ministry, yung trabaho na binigay ng Panginoon. So hindi lang basta secular na trabaho sila, kundi sila yung kaluluwa na inintrust ng Diyos sa'yo, na kung saan ikaw ay gagamitin kanya. Alam nyo, kahit nasa paaralan, mas mabigat kasi mga bata sila. Kahit nasa paaralan po kami, kahit hindi sila nakakaintindi ng Jesus, Holy Spirit, or ng Hallelujah, praise the Lord, but through prayer man lang,
lang na ma-impart sa kanila ang tungkol sa gospel, ay nakikita habang tumatagal, as days go by, ay nakikita yung effect ng panalangin. So, ganun din po. Amen? Sino ang masungit ang amo dito? Sino ang istrikto ang amo dito? Or kapag istrikto ba yung amo nyo, pinapanalangin ninyo na sana hindi siya maging istrikto? Pero pag lenient naman yung amo, may nagsabi ba na, Lord, sana istrikto ang amo ko? May nagpipray ba na gano'n? Di ba oo nga, no? Sometimes being strict ay, it's a blessing. Kasi doon tayo matututo. Pero kapag iba namang bagay na yung nasasaktan ka na physically or abuse, iba naman na yun. Pero yung the strict that will lead us, that will correct us, the strictness that will direct us. Amen? The strictness that will guide us. Nasasabi ko po ito kasi I was raised by a mom na very strict. She is a disciplinarian and yet she is also a prayer warrior. At doon ko nakita yung kung paano siya ginamit. Maaga kaming naulila. So siya yung naging ama at ina ng aming tahanan. But you know, when we grow up and naintindihan namin ang tungkol sa pananampalataya, she testified na when our father died, at magkakasunod kaming yearly, bakit minsan sabi niya, ang panalangin daw niya, Lord, be my husband and my helper to my children. Lord, tulungan da. Inalam siya asawa, si kangarong tagtati at balin na asawa, katak ko na inay kung mamapalakil da gito'y anak ko. And I praise God dahil habang kami ay lumalaki, hindi man naging perfect, not all even the material things were given. Ay, meron din kaming gusto na hindi na ibigay. But the thing is, our mama is always saying, hanyo nga ang kayo nga maapapan, taisuda at dati kwartada, taisuda at iti kabaulanda, na laging yun yung tumatatak sa akin hanggang ngayon. And when I heard my brothers who has children na pinapalaki, the same na pinapasa nila, ay uray na ada iti trabaho, haan nga gasto. Haan yung apalan na kita, uray na ada iti mabalik na mo, haan yung apalan. It's because God will the one to satisfy us. Amen? Hindi man natin ma-experience na magamit at magkaroon lahat ng bagay dito sa mundo. But if we live a humble life in the presence at sa harapan ng Panginoon, hindi ka magkukulang. Amen? Amen. Pero sabi niya dyan, be still. Stillness, simplicity, just the primary and the basic living na binibigay na pamumuhay. Hindi naman kami nagutom. Wala namang araw na hindi kami kumain. Sobra-sobra pa nga eh. So ganun po mag-bless ang Panginoon. When we have that courage to humble ourselves before the Lord, na hindi lang kailangan lahat meron tayo. Na hindi kailangan lahat ng ano ay ikaw ang number one. Meron ka nito. Na makikita yung lakas ng loob, na literal na lakas ng loob. But God is teaching us through the life of Moses, yung ginawa ni Moses na stillness, prayer time. That is one na for us to fight the battle. When God is lifted up in our life, amen, He will give us the courage and the courage to humble ourselves. Hindi po masama naman na magpakumbaba. Mas maganda pa nga na magpakumbaba na lang tayo kaysa makipag-away, sumbatan sa iba. Masasayang lang yung strength ng dila mo, yung laway mo, wala rin lang mapupuntahan. Because God is teaching us, be still. Hindi mo kailangang magsalita. Hindi mo kailangang kung ano-ano yung ginagawa natin. So that is wisdom. The courage, true courage and wisdom that comes from the Lord is kapag ito na yung nangyayari, we will be able to stand firm sa pananampalataya natin. Kaya kahit gaano man kalakas ng bagyo, gaano man ka-strength, kalakas
kalaki ang problema na darating sa'yo, you will be able to overcome. Why? Because you are lifting God in your situation, lifting God in your life, lifting God in the trials na nararanasan mo. You are lifting God in your family, sa loob ng sa bahay ng iyong amo. And God, ang isusuklin ng Panginoon, if we always keep Him number one and seek Him first in our life, is that one. Strength physically and all aspects of our life. Second is courage. Courage of the soul, courage in the mind na to resist the evil, to resist anong tawag doon? Yung trap ng kaaway na nilalagay niya sa sa mind natin. Because our mind is the battleground of the good and the evil. Diyan po nag-aaway, nagtatag of war ang spirito ng kaaway at espiritu ng Panginoon. But you know, if we allow the spirit of the evil one na siyang mananalo, hindi po ibig sabihin nun na nanalo ka. Wrong. Natalo po tayo kapag inalaw natin na mananalo sa mind natin yung spirito ng kaaway. But if we allow the Spirit of God na siyang manalo sa bawat laban natin, ay hindi lang po natural na biyaya, hindi lang po material na blessing ang ipapalit ng Panginoon, kundi lahat ng aspeto in all areas of our life, sa trabaho mo, sa amo mo, kung ano yung ipinapanalangin mo, ano pa sa employment mo, sa pamilya mo, or ano pang personal na ibibigay at sasagutin ito ng Panginoon. Amen? Pangatlo is boldness. When God is lifted up even in the midst of trials, problems, God will give us the boldness. The power of His Spirit, yung katapangan ng Espiritu ng Diyos na nasa atin upang siya ay patuloy nating panampalatayanan. 2 Timothy chapter 1 verse 7, ano pong sabi dyan? For God did not give us a spirit of timidity. Bagkus, anong espiritu ang ibinibigay niya po sa atin? Spirit. Power! Sabihin mo sa katabi mo, power! Power. Oo, yung mga ano na yun? Yung mga sumisigaw ng power na ano? Power! Sabi nung first na narinig ko yun, may nag-invite sa amin. Bakit power? Power! Power! The power to, money, about money. Tingnan ninyo, when it comes to money, yung power ng money sa buhay ng tao, iba ang ginagawa. But the power of the Spirit of God, of love, and of self-discipline, ay hindi lang po basta natural na power, because it is the genuine power that we need para makapag-survive po tayo dito sa mundong ibabaw. Nakikita po natin palala ang nangyayari. Padakas iti mang mangyari. Hindi lamang po sa nation over nation, government to government, tribe to tribe, family to family. Even to you, to yourself, sa katawan natin, ay palala ang ginagawa ng kaaway. But if we have that power that comes from on high, we will be able to trample down the power of the enemy. Amen? Amen. Amen! Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Sabi niya sa Zechariah chapter 4 verse 6, so he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty. So, yung sinabi ko kanina na strength, courage, and boldness, hindi po yan manggagaling sa sarili natin. Kanino manggagaling? Spirito po ng Panginoon. Amen? Spirito ng Panginoon. Kaya kapag tayo ay napuspos ng Spirito ng Panginoon, ay we all have that we use in order to overcome and to win the battle. Sabi ng salita ng Diyos, the battle is the Lord's. Pero hindi naman niya ibig sabihin na, ay, ang tugawak lang dito, bubuyan, the battle is the Lord's.
Kaya ginawa ang katawan upang maging instrumento at gamitin ng Panginoon. Amen? Pero hindi sa sarili po nating kalakasan. The strength that comes from the Lord, from on high. Hallelujah. So for our conclusion, 2 Chronicles 20 verse 15. He said, "Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you." Ano po? Sabihin mo rin ito sa sarili mo. Do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God's. Anong sabi niya? Vast army. Hindi lang iisang army. Maraming army at hindi lang iisa ang pakay nila. Marami. Gusto nilang gusto ng kaaway na tirahin ang mind, ang physical, ang lahat. Pakikinig natin, kaya minsan kahit nakikinig ka, iba ang pinaparinig sa'yo ng kaaway. Kahit gusto mong ganito ang gawin sa Panginoon, ibigay ang ikapo, ibagay ang offering. Ay, may isa-siksik pa rin ang kaaway na, kagumatang na signature ng gasto eh. Ag-birthday ka, ag-gastoy ka. Para hindi maibigay yung para sa Panginoon. But if we have this spirit that comes from the Lord, we will be able to overcome all this spirit of the devil. Amen? Kasi sabi niya, actually, we already won the victory. Jesus has finished it already in the cross of Calvary. But we have the part to do in order to receive and have that victory. Amen? We are singing it, victory in Jesus. There is victory in the name of Jesus. Pero minsan hanggang kantalaon, we are not declaring it, we are not claiming it, kasi nangingibabaw pa rin yung spirito ng kaaway. Remember, when a brother or a sister sins, it is not he or she na kaaway mo. It is the spirit of the devil na gumagamit sa kanya. Amen? So hindi po natin kaaway hindi po natin kalaban ang mga kasama natin sa loob ng simbahan. Tulad din na Hur and Aaron, we are held to each one. Amen? Bawat isa po sa atin ay we are helper in the ministry, in the kingdom of God. At anumang talent or skills na binigay o pinagkaloob ng Diyos sa atin ay magagamit po at magagamit natin yan. Dahil sabi ng isang pastor, ay awan iti-disable na anak iti ako. Ibig sabihin, walang hindi kumikilos o walang hindi gumagalang na anak ng Panginoon. Lahat po tayo ay parang ito, katawan, may mata. Ang mata ba ginagawa ang kung ano yung gawain ng kamay? Di ba hindi? Ang paa ba ginagawa ang function ng ilong? Di ba hindi? So we have different talents and skills po mga kapatid. Iba-iba po tayong may iba-iba po tayong talent na ibinigay ng Panginoon. At from our mind, our physical body, our soul, and the spirit that God has given us. Wala pong ibang mapapurihan at panggagamitan natin, kundi siya lang. Kasi wala po tayo sa mundong ibabaw kung hindi po plano ng Panginoon. Amen? Wala po ako, wala tayo sa mundong ibabaw na ito kung hindi kalooban ng Panginoon na tayo ay mabuhay upang siya ay papurihan. Hallelujah! Shall we all stand? And shall we raise our hands? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Lord, we thank you for thy word. Thank you, God, for once again imparting us that the true strength, true courage, and true boldness comes from you alone. Na wala po kaming kakayahan, O Diyos, kung hindi dahil sa iyo. Wala po kaming kakayahan, O Diyos, kung hindi manggagaling sa iyo. And
Nais po namin, O Diyos, ang lahat ng meron kami, ang physical naming katawan, ang mga resources na iyong ipinagkaloob, and even, O Lord, the Spirit that you have imparted to us will also only be used for the glory of your name. Thank you, Lord. Bless everyone, every vessel, Father God, na muli napuspos at napuno ng iyong mga salita. We thank you in Jesus' name. Amen. Thank you.